Naging produktibo ang buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ano-ano ang kanyang mga naging aktibidad, alamin sa ulat ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtanggap kay Malaysian Deputy Prime Minister at Minister for Rural and Regional Development Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi sa courtesy call nito sa Malacanang. Sa naturang pulong, mas napagtibay pa ang kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa disaster response at larangan ng edukasyon, partikular na sa Technical and Vocational Education and Training o TVET. Sa isang phone call naman, nagkausap sina Pangulong Marcos Jr. at UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed, kung saan ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat nito sa pagbibigay ng pardon ng Emirati government sa nasa 143 mga Pilipino. Kinilala rin ng Pangulo ang mga humanitarian efforts ng UAE, lalo na sa mga lugar na sinalanta ng mga bagyo at baha kamakailan. Kinagabihan, pinangunahan ng punong ehekutibo ang isang ministerial dinner para sa mga delegado ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction o APMCDRR. Dito ipinarating niya ang layunin ng Pilipinas na magsumikap para mabawasan ang mga disaster risks, lalo't isa ang bansa sa lantad sa mga epekto ng climate change. Martes, dumalo ang Pangulo sa opening ceremony ng APMCDRR, kung saan nanawagan ng Pangulo para sa ligtas, inklusibo at mas naaangkop na pagtugon sa mga epekto ng sakuna. Gayon din ang napapanahong pagpapatupad ng Sendai Framework, isang international document para sa risk reduction na may layuning mapalakas ang resilience ng mga bansa, gayon din ang pagpapalakas pa ng investment pagdating sa climate financing. Miyerkules, pinangunahan ng Pangulo ang 2023 Presidential Mineral Industry Environmental Award, kung saan kinilala ang kontribusyon ng mga private sector para sa proteksyon ng kapaligiran, gayon din ang kanilang papel sa community development at economic growth. 17 ang awardee ngayong taon mula sa surface mining operations, quarry operations at mineral processing categories. Sa pangunguna rin ng punong ehekutibo, naaprubahan na ang dalawang malaking proyekto ng pamahalaan sa isinagawang ika-21 NEDA board meeting. Una na rito ang Phase 1 ng Health System Resilience Project na nagkakahalaga ng 27.92 billion pesos na magpapalakas ng health emergency sa bansa, gayon din ang kahandaan at pagtugon, lalo na sa mga lugar na lantad sa mga sakit. Lusot na rin sa NEDA Board ang Mindanao Transport Connectivity Improvement Project ng DPWH na makapagpapabuti ng transport network sa Mindanao at magpapabilis ng transport ng agricultural goods sa malalayong lugar. Huwebes, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena na magbibigay daan-anya sa paghinang pa sa kakayahan ng mga atletang Pinoy. Tiniyak naman ng Pangulo ang pagsisikap ng pamahalaan para makatulong pa sa pag-unlad ng probinsya sa pamamagitan ng paglalatag ng mga inisyatiba, lalo na sa mga proyektong pang-infrastruktura. Binisita rin doon ng punong ehekutibo ang Sampaloc Tenement na isang housing project para sa mga informal settlers sa probinsya. Gayon din ang Sorsogon National Government Center na one-stop shop para maging accessible sa publiko ang mga serbisyo ng gobyerno. Biyernes, formal na nilagdaan ng Pangulo ang Academic Recovery and Accessible Learning Program Act na naglalayong tugunan ang learning gaps sa bansa. Layo ng batas na makalikha ng National Learning Intervention Program na dinisenyo upang tulungan ang mga mag-aaral na may kahirapan na maabot ang mga kailangang pamantayan para sa kanilang antas. Giniit ng Pangulo na isa lamang ito sa mga hakbang ng pamahalaan para isulong ang karapatan ng bawat mag-aaral sa dekalidad na antas ng edukasyon. Dumalo rin ang Pangulo sa Manila Fame 2024 exhibit kung saan tampok ang disenyo at likhang Pinoy na inilarawan niya bilang world-class. Kumpiyansa ang Pangulo na sa husay ng mga Pilipino sa design industry, tiyak-an niya na makikilala ang likhang Pinoy sa pandaigdigang merkado. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.